Baguio, there was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumakas pa at isa ng tropical storm ang bagyong Krising habang lumalapit sa kalupaan sa Luzon. Pero hanggang Visayas at Mindanao na ang ulang dala ng habagat dahil sa paghatak ng bagyo. Sa buong bansa na rin ang kabi-kabilang rescue operation dahil sa mga pagbaha. Sa Negros Oriental, 3 menor de edad ang sinagip sa rumaragasang ilog. May inano ding jeepney sa Cagayan. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng malakas na ulan, bumigay ang suspension bridge na ito sa Patnongon, Antique. Ang mga residente lumusong sa baha papunta sa tulay. Hirap sila sa paglalakad dahil sa rumaragasang tubig. Inakyat nila ang tulay para subukang ayusin ito. Niragasa rin ng kulay putik na baha ang kalsadang ito sa bayan ng Tibiao sa Antique pa rin. Ang isang lumusong na sasakyan naipit sa gitna ng rumaragasang baha. Ang mga lugar na nasa kanlurang bahagi ng bansa tulad ng Antique ang kabilang sa nakaranas na matinding pag-ulan at malalang pagbaha dahil sa habagat na mas pinalalakas ng bagyong Krising. Sa Aklan, halos kalahati ng mga unang palapag ng mga bahay sa barangay Minaa sa Ibahay, Aklan ang lubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-uulan. Ayon kay Youth Cooper Wenny Taiko, maaga raw lumikas ang ibang residente. Sa Kalibo, iniligtas ng isang lalaki ang isang asong na-trap sa Aklan River. Ayon sa mga residente, may iba pang hayop na nailigtas ang lalaki sa ilog, gaya ng mga baka at kalabaw. Sa gitna ng rumaragasang ilog sa Negros Oriental, 3 menor de edad ang na-trap at isa-isang iniligtas. Nakatira raw ang 3 sa kubo sa isang isla sa gitna ng 2 ilog at hindi nakauwi matapos matrap sa baha. Matindi rin ang epekto ng habagat sa Mimaropa. Pahirapan naman ang pagtawid ng mga residente sa Puerto Princesa sa Palawan dahil sa tindi ng pagbaha. Gumawa ang rescuers ng improvised na tulay para makatawid ang mga residente. Abot tuhod pa ang baha sa ilang barangay. Sa barangay Siksikan, 88 pamilya ang na-rescue mula sa mga binahang bahay. Lubog na rin sa baha ang ilang bahagi ng El Nido sa Palawan dahil sa habagat at bagyong Krising. Ang mga residente sinundo ng rescuers gamit ang rubber boats. Sa bayan ng Rojas, mahigit 300 individual ang nailigtas sa 3 barangay. Sa bayan ng Taytay, nalubog sa baha ang ekta-ektaryang taniman. Sa Occidental Mindoro, nagmistulang ilog ang bahagi ng poblasyon Kalintaan at Bypass Road dahil sa lakas ng ragasan ng baha. Gumamit na ng lubid ang rescuers na sakay sa bangka para makatawid sa kabilang bahagi. May mga paaralan din na pinasok ng baha. Habagat din ang nagpapaulan sa Mindanao, tulad sa Maguindanao del Norte kung saan stranded sa gitna ng laot ang social workers dahil sa malakas na ulan. Ayon sa grupo, nasira ang motor at naputol ang katig na sinasakyan nilang bangka. Malapit na sa Pampang na mangyari ang aberya, kaya na-rescue agad ang grupo. Sa Zamboanga City, nagkasira-sira ang mga bahay sa dalampasigan dahil sa malalakas na alon. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 200 pamilya ang lumikas dahil sa insidente. Direkta namang naapektuhan ng bagyong Krising ang ilang lugar sa Luzon, kabilang ang Cagayan kung saan nakataas ang signal number 2. Sa Peña Blanca, naanod sa baha ang jeep na yan. Ayon sa Cagayan Provincial Information Office, sinubukan tumawid ng jeep ngunit nabalahaw. Walang sakay ang jeep ng matangay ng rumaragasang baha. Sa Apari, Cagayan, nabuo ang isang ipo-ipo. Tumagal ito ng ilang minuto ayon sa MDRRMO Apari. Wala namang naitalang sugatan o nasirang bahay sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 Oras. Anumang oras ay inaasahang magla-landfall na sa Cagayan ang bagyong Krising. Pero maghapon ng ramdam ang bagsik ng bagyo roon. Mula sa Santa Ana, nakatutok live si James Agustin. James?
Mel, sa mga oras na ito ay nakakaranas ng malakas na ulan at hangin itong bayan ng Santa Ana sa Cagayan. Masungit din ang panahon dun sa ibang bayan na dinaanan natin patungo rito sa lugar. Halos zero visibility kaya nagmemenor ang mga sasakyan sa Igig, Cagayan, kung saan gutter deep ang baha sa ilang kalsada. Malakas naman ang ulan nang dumaan kami sa bayan ng Gataran. Gayon din sa bayan ng Santa Teresita at sa bayan ng Gonzaga. Sa Barangay Bawa, pinalikas na ang mga nakatira sa tabing dagat. Dinatna ng barangay official si Roberto na nakaimpake na ang mga gamit. Inaalalamin namin yung bahay namin, sir. Pero lilikas po kayo? Oo, sir. Nauna nang lumikas ang nanay niyang senior citizen dahil sa takot na abutin ng tubig dagat. Malakas sa alon sa dagat, sir. Lumalaki na ngayon. Kaya pimunta kami dito. Pero ang pamilya Acosta hindi pa rin lumikas, bagamat handaan nila anumang oras. Pag magiging worse na siguro o kaya makita namin na hindi na maganda yung panahon, that's the time na lilikas na kami, sir. Tabay lang po namin itong sakyan. Kung sakali pong kailangan ng mga constituent namin dito sa tabing dagat, kukunin po namin sila. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad itong tabing dagat dito sa Purok Namnama sa Barangay Bawa dahil nga po doon sa lakas ng alon. Hindi rin pinapayagan na pumalaot yung mga mangingisda kaya yung kanilang mga bangka ay inilagay na muna nila dito sa Pangpang. Dahil 2 araw nang hindi nakakapangisda, problemado na si Honrado. Mahirap. Yung dito kami nakasalalay sa pagkain namin. Sa bayan ng Santa Ana kung saan maghapon ng pabugso-bugsong ulan, 8 flood-prone barangay ang binabantayan. Lahat po ng mga coordination with the PNP, the PCG, and the Philippine Maritime, and also the MDR, nagkandak po sila ng monitoring. Samantala, Mel, sa bayan ng Bagao ay hindi na madaanan ang ilang kalsada at tulay sa mga oras na ito dahil dun sa mga pagbaha dulot ng umapaw na creek at ilog. Yan muna yung latest mula dito sa lalawigan ng Cagayan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. Biglaang pagbaha naman ang nagpalubog sa 300 bahay sa Umingan sa Pangasinan. 2 rider din ang inanod ng flash flood. Ang sinisi ng munisipyo, alamin natin sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Emil, simula pa kagabi ay tuloy-tuloy na yung distribution ng food packs ng lokal na pamahalaan sa mga residente. At syempre nga, Emil, dahil biglaan yung flash flood na naranasan dito nga sa ilang barangay sa bayan ng Umingan. Ang dahilan ng pagbaha ay ang hindi na isara na gate ng irrigation canal at ang hindi agad nabuksan o naibukas na gate ng reverse system. Ibig sabihin, yung tubig na dapat sana didiretso sa ilog ay dumiretso sa mga irrigation canal. Mabilis na tumaas ang rumaragasang baha sa Barangay Poblacion West, Umingan, Pangasinan at pumasok sa mga bahay. Pahirapan din ang pagdaan ng mga sasakyan. Ang mga rider na ito sinubukan pang dumaan. Pero tinangay rin ang agos ng baha. Sinubukan pa silang habulin ng isang residente. Pero sa huli, kinailangan magtulong-tulong ang mga residente at rescue personnel ng munisipyo. Gamit ang tali, ni-rescue nilang 2 rider. Bukod sa Poblacion West, binahari ng 4 na iba pang barangay sa bayan. Halos 300 bahay na apektuhan ng flash flood, kabilang si Aling Belen na walang naisalbang gamit sa bilis ng ragasan ng baha. Nalubog din ang kanilang kotse at mga motorsiklo ng kanyang pamangkin. At ang kanilang mga tuta namatay dahil nalunod. Andiyan na yung tubig, wala na, bigla-bigla na lang. Wala na, wala ka naman magawa naman kasi nandyan na. Ikinagulat ng residente ang biglaang pagbaha na huling nangyari noong 2009. Sa pag-iimbestiga ng munisipyo, napag-alamang may hindi na isarang gate ng irrigation canal. Atrasado rin ang pagbubukas ng main gate ng Banila River Irrigation System sa barangay Masiil-Siil. Since medyo nagkapodo na po ng tubig doon sa ating river, malakas na po yung buhos doon, and then yun nga po nakasara doon sa main gate po natin. So lahat po ng buhos or flow ng tubig po natin ay going dito sa Masilsil na irrigation canals, and nabanggit din po kanina na yung
track po niya or yung flow niya po is going po dito sa poblasyon. Matapos ang naranasang flash flood kahapon sa ilang bahagi ng Umingan at Balungaw ay naisara na yung irrigation gate papunta doon sa mga irrigation canal na dahilan ng pagbaha kahapon. At sa ngayon nga ay nakabukas ng irrigation gate papunta naman sa ilog. Apektado rin ng flash flood ang Barangay Rahal sa hiwalay na bayan ng Balungaw. Lampas tuhod ang baha kaya't pinasok din ng ilang bahay. Malakas na yung tubig. Tapos pinilit kong buksan yung pintuan nila kasi hindi na mabuksan dahil malakas ang tubig. Yung iba lang na itaas namin. Tapos yung ginawa ko na lang, sinira ko yung pintuan nila para labasan ng tubig. Biglaan? Opo, ma'am. Eh, ang priority, ma'am, maitaas lang yung mga maitaas, ma'am. Opo, ma'am. Kahit yung foam lang para mahigaan pagkatapos namin maglinis. Emil, sa mga oras nga na ito ay nakakaranas ng light to moderate na pag-uulan dito sa bayan ng Umingan. Samantala, nakauwi na sa kanilang mga bahay yung mga residenteng inilikas kagabi. Emil? Jasmine, natukoy na ba ng munisipyo kung aling opisina ang may responsibilidad sa pagsasara ng nabanggit mong irrigation canal at yung pagbubukas naman ng gate ng irrigation system sa Banila River? Actually, Emil, doon sa investigation ng lokal na pamahalaan kanina, in-identify na ang responsible doon sa flash flood kagabi ay ang mga barangay officials ng Masiil-Siil. Sila kasi, Emil, yung in charge doon sa pagbukas at pagsara ng irrigation system. Ang nangyari, Emil, ayon na rin sa statement ng mga barangay officials sa local government unit, ay hindi nila na-anticipate yung volume ng malakas na buhos ng ulan na tumagal ng 2 hours, kaya hindi nila kaagad na open yung main gate. 5 p.m. na kahapon nang mabuksan nila yung main gate. Yan yung mga oras na kung saan ay nagsisimula ng bumaha sa ilang barangay dito sa Umingan. May nabanggit ba, Jasmine, na magiging hakbang sa mga responsable para rito? Actually, Emil, alam mo, itanong natin yan since hindi biro yung naging epekto ng flash flood doon sa daan-daang mga kabahayan. And ayon sa chief ng MDRRMO, doon daw sa pakikipag-usap kanina ng mayor sa mga barangay officials ay hindi naman na-discuss kung sila ba ay pananagutin. Pero ang utos ng alkalde doon sa mga barangay officials, number 1, ay maging alerto, especially sa panahon ng tag-ulan at palaging i-monitor yung antas ng tubig doon nga sa irrigation system. Pangalawa, ay kinakailangan na may constant coordination ang mga barangay officials doon sa mismong nagbabantay sa irrigation system, Emil. Ingat, maraming salamat. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Malalakas na alon naman at ulan ang naranasan sa Ilocos Norte. Problemado ang mga mangingisda na bawal pumalaot. Mula sa Pagudpud, nakatutuklay si JP Soriano. JP? Pero Mel, bago pa kami pumunta rito sa Pagudpud ay nasaksihan na natin ang napakalakas na buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng probinsya at pasado alas 3 nga ng hapon sa bahagi ng Banggi, Ilocos Norte, halos zero visibility na, Mel. Dahil yan, pero di naman masyadong mahangin dahilan para maging normal pa rin ang operasyon ng Banggi Wind Farm o yung Banggi Windmills. Dito naman po sa Pagudpud, sariwa pa rin sa mga taga rito ang epekto ng bagyong Marasin noong 2024, kaya muli nilang pinatunog ang kanilang alarm warning system para ipaalala lang nasa signal number 2 pa rin po ang kanilang bayan at pinag-iingat, bawal pong pumalaot at gumawa ng anumang water activities dahil mataas ang alon sa West Philippine Sea. Ganyan nga po ang sitwasyon sa malaking bahagi ng probinsya buong araw. Bago pa ang malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Lawag, Ilocos Norte na nagsimula bandang hapon, malakas na ang hampas ng mga naglalakihang alon sa baybayin ng Barangay Kauwakan. Nasa ilalim ng Tropical Storm Signal number 2 na ang probinsya at itinaas na ang gale warning kaya bawal nang pumalaot sa dagat. Ay bawal po, sir. Pinagbabawal po talaga namin kasi malakas po yung hatak ng alon po. Delikado. Delikado po. Pinaka-apektado ang mga residenteng nabubuhay sa panghuhuli o pagbebenta ng isdang alat. Kaya ang ilang mangingisda gaya ni Ferdy sa kalapit na ilog muna manghuhuli ng tilapia para may makain ang pamilya ngayong araw. Assistant niya ang alagang asong si Toki na kasama niya parati sa pagpalaot.
Minsan pang ulam lang mahuli namin. Pag makabenta kami naman, higit 100 lang. Ang ilan, para-paraan at namingwit na lang ng isdang pugaw na lumalapit sa pampang para di na pumalaot. Wala mang storm surge, nag-iingat pa rin ang marami, lalo't ilang istruktura ang sinira noong 2016 ng storm surge ng Bagyong Lawin. Sinuspindi na rin ng Kapitolyo ang trabaho at klase sa pampubliko at pribadong sektor. Pinag-iingat din ng lahat sa posibleng pagbaha sa flood-prone areas o yung mga madalas bahain gaya ng mga nakatira malapit sa Padsan River sa Lawag. Mel, mga kapuso, naramdaman na po natin dito sa Pagudpud yung pagbuhos ng ulan at lumalakas na po ng ang kaunti ang hangin dito. Matatandaan po na noong 2024 last year ay nasira po ng storm surge ang malaking bahagi ng Pagudpud, kaya po talagang doble ingat sila rito. At live mula dito sa Pagudpud, Ilocos Norte, balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Nakahanda na ang 3 milyong family food packs na ipamahagi ng gobyerno sa mga maapektuhan ng bagyong Krising at Habagat. Mamimigay rin ng water filtration kit o pansala ng tubig na sinubukan pa mismo ng Pangulo. Nakatutok si Darlene Kai. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa, naka-ready naman tayo. Yan ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa National Resource Operations Center ng DSWD sa Pasay City kaninang umaga. Dito sa NROC nire-repack ang family food packs na ipadadala ng DSWD sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon, ang naka-storage sa atin ay 3 milyon na relief goods na pack na pwede nating ibigay. So, siguro sapat naman yun kung kahit ano pang mangyari. May ganito ring pasilidad sa Cebu na pinanggagalingan naman ng food packs ay pinamimigay sa Visayas at Mindanao. Mabuti na lang, may ganito rin tayo sa Cebu. Ganyan na halos pareho na makinarya at sila ginagawa rin nila. Kaya naka-ready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Ayon sa DSWD, nakapwesto na ang food pack sa palibot ng bansa bago pa man tumama ang bagyo. Kaya ngayon ay nagsisimula na silang mamahagi ng mga ito. Sa Cebu, sa Negros Occidental area, nagdi-distribute na tayo kasi yung Habagat na apektuhan na sila. We're also looking at Mindoro, Region 7, Region 6. Handang-handa rin tayo sa Northern Luzon, Carag, sa Car, sa Cordillera, Region 1 at Region 2. May mga pre-position tayo na family food packs doon. Kulang-kulang almost 300,000 yun nandun sa mga areas na yun. Bukod sa food packs, namamahagi rin ng DSWD ng sanitation kit, mga damit, gamit panluto at water filtration kit. Nagsample pa ang Pangulo ng pag-inom sa tubig na sinala sa filtration kit na ipinamimigay ng pamahalaan. Yung tinesting namin, yun yung balde na merong filter na kahit anong klaseng tubig, wag lang malat, pero kahit na iba pa sa fresh water, kahit hindi masyado malinis, pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inumin, dadaan lang doon sa filter na yon. Fully automated na raw ang operasyon dito sa NROC. Ibig sabihin, puro makina na ang gumagawa ng pagre-repack ng relief goods imbes na mano-mano. Mahigit 20,000 family food packs daw yung nagagawa ng DSWD dito sa National Resource Operations Center. Malaki na raw yung diferensya niyan mula sa dating 5 hanggang 10,000 family food packs na nagagawa nila nung hindi pa fully automated yung sistema. Pag kinulang na yung mga kapasidad ng local government units, sinusupplyan natin sila. So kung kayo ay naging biktima, ang inyong mga local government units, ang inyong mga city hall, municipal hall, ang siyang magde-determine kung saan ang evacuation center at doon na mamahagi ng mga family food packs. Nakahanda rin daw ang DSWD na mamigay ng financial assistance sa mga masasalanta ng bagyo. Nakadepende ang halaga sa assessment ng social workers. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mahigit 30 ang sangkot sa pagkawala ng mga sabongero, batay sa napagpulungan ni Secretary Jesus Crispin Remulla at ng whistleblower na si Dondon Patidongan. Inaayos na rin ang affidavit ni Patidongan. Nakatutok si Salima Refran. How are you po? Sir,
Galing sa Department of Justice kanina, si Julie Dondon Patidongan alias Totoy, kung saan nag-usap sila ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi ng kalihim, kabilang sa diskusyon, ang iba pang mga taong nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. We were talking about some other people who may be involved. We'll see. Karami na. Maybe more than 30 people. Lahat daw ng impormasyon ay binubusisi at tinitiyak, lalo't hindi lang pagkawala ng mga sabongero ang lumalabas sa investigasyon, kundi maging mga pagpatay sa drug war. Marami kaming facts na pinag-aaralan, so we can separate the drug war from the isabong, but still looking at the intersections where they meet. Marami kami in-evaluate talaga ngayon na data, because that's what it is. You know, it's a history of everything happening for the past so many years. Sa ngayon, inaayos pa rin ang affidavit ni Patidongan na maglalaman ng kanyang nalalaman sa kaso ng mga missing sabongero. We're still getting some information and clarifications about everything. Kasi marami talaga siyang data na alam eh. Marami siyang alam talaga. So we have to know what he knows. Kung may mapatunayan daw sa na-recover ng mga buto ng tao sa Taal Lake, patitibayin nito ang mga pahayag ni Patidongan, ayon kay Remulla. Nauna nang sinabi ni Patidongan na hindi lang daw 34 ang mga nawawala, kundi aabot pa daw sa mahigit 100. Kaya panawagan ni Remulla sa mga nawawala ng kaanak na maaaring konektado sa sabong pero hindi pa nagre-report. We're also calling on them to come forward so we can put them into the DNA bank that we need. Kasi we're trying to establish a DNA bank so the isabong victims can be identified properly. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Bistado ang iligal na pagmimina ng ginto sa 10 hektaryang ancestral land sa Bunawan, Agusan del Sur. Arestado ang 4 na Chino at 9 na Pilipino. Nakatutok si June Veneracion. Nagpulasan ang mga dinatnan ng pulisya sa bahaging ito ng Bunawan, Agusan del Sur, kung saan nakumpirma ng PNP-CIDG na may iligal na pagmimina ng ginto. Oy, daba ka na! Daba! May mga nagmimina. Ay, Chinese! Buli nyo! 4 na Chinese at 9 na Pinoy ang arestado. Base doon sa mga nakalap naming information doon sa area, itong Chinese nationals, sila yung nagpo-provide ng finances support. Masasabi natin na sila yung financer. 2 buwan na ang iligal na pagmimina sa tinatayang 10 hektaryang ancestral land. Malawak, malaki yung operation eh. Kasi pati yung mga punong kahoy doon is pinuputol na, then gumagamit sila ng heavy equipment. Malaking pinsala sa bundok at ilog ang nakita ng mga otoridad na dulot ng illegal mining. Hindi man nila mararamdaman ngayon, but hindi natin masabi pag yung ganong kalakas yung ulan, is nagiging cause na talaga ng flood yun. Sinampahan na ang mga naaresto ng reklamo kaugnay ng Philippine Mining Act at People's Small Scale Mining Act. Nakalabas din sila matapos makapagpiyansa. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Shake a minute na mga kapuso at ang mga gahatid ng latest showbiz happenings, si Sparkle star Lexie Gonzalez na mapapanood soon sa upcoming GMA Afternoon Prime series na Cruz vs. Cruz. Lexie? Thank you, Miss Mel, and happy Friday, chikahan mga kapuso! Tuloy-tuloy sa kanyang advocacy si Sparkle Beauty Queen Michelle D na special guest sa event na Autism Society Philippines. Isa rin sa pinagkakabalahan ni MMD ang kanyang new single na kanyang ilalabas soon. Makichika kay Athena Imperial. Special guest si Miss Universe Philippines 2023 and Sparkle artist Michelle D sa formal na pagbubukas ng exhibit ng Artismo, ang culture and arts platform ng Autism Society Philippines o ASP sa MICE Center sa Quezon City Hall compound. This is a lifelong mission for me. I am truly inspired by every individual on the autism spectrum, and I have 2 siblings of my own.
Kaya napaka-importante po talaga na patuloy ko ipaglaban yung mga kinakailangan nila, not just on the surface level, but really try to dial in on the solutions that we can offer them. Isinabay ang pagbubukas ng art exhibit sa paggunita ng National Disability Rights Week. Sa pamamagitan ng art exhibit na ito ay na-express ng artist na nasa autism spectrum ang kanilang mga sarili. Bukod dyan, nagkakaroon din ng pagkakataon ang Autism Society Philippines na makalikom ng pondo para sa kanilang mga programa at para kumita na rin yung mga gumawa ng art pieces na ito. Kasabay ng kanyang advocacy, si MMD rin ang isa sa face of the future of OPM through the collab of media giants. Thank you for calling me that. Nakakataba po talaga ng puso for them to trust me with that responsibility and for them to trust in the brand that I have behind me, which is to push Filipino creatives forward. After ng Reyna, isa pang pasabog na new single ang ilalabas niya. At bilang Hara Cassandra, abangan din daw siya sa darating na linggo sa Sangre Fan Meet and Encantadia Experience sa Gateway 2 sa Cubao. Mga kapuso, kita-kita po tayo sa Grand Encantadia FanCon on the 20th. Finally, makikita nyo na si Cassandra sa mundo ng tao. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.